Okay, so magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11. Ang inyo pong lingkod na nagbibigay po sa inyo ng mensahe mula po kay God, sa Ascended Masters, sa mga Divine, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Animal Spirits, and syempre po sa mga Elementals. Okay, so ayun po, hingi po tayo ng konting update, no, sa ating mga ancestors, kung ano po yung mga nais nilang iparating po sa inyong mensahe ngayon. No? So, for sure, lahat naman po sa inyo ngayon, or karamihan po sa inyo ngayon is nalagpasan na po ang mga crisis sa buhay. So, andito na yung major breakthrough, no, sa inyong buhay, and happy naman ako para sa inyo. Okay, so let us see. And uh, more on financial po, no, ang sinasabi ko, pero spiritually is parang meron pong parang karamihan po sa inyo still is meron po mga palipad hangin, may mga spiritual attacks, no. So hingi po tayo ng konting mensahe po sa ating mga cards or sa ating po mga ancestors, okay, and spirit guides na rin as well. Okay, and syempre nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay sa akin po mga pinakamamahal na mga subscribers. Sa akin po new subscribers, maraming salamat po sa pag-subscribe. And again, ito pong reading na ito is posisilbi po itong gabay sa inyo sa mga tipong nakakaramdam, nakakita, nakakarinig, nakakaamoy, kinikilabutan na hindi naman po nararanasan ng iba. And also, this is a gabay para po sa mga nasa spiritual awakening or yung tipong may mga katanungan po talaga po dating po sa mga nararanasan nila sa araw-araw. About spiritual, syempre, yung mga hindi po nararanasan ng iba. So, this is for you. Ikaw man ay may angkan or may lahi na mga manggagamot, mapamanghihilot, mapamanghuhula or tarot reader, no, sa mga ganyan. So, this is for you. And again, ako po si Angel Whisper 11, ang tarot reader, oracle reader, also a divine healer and a ritualist. So, sa mga gusto pong, kung kayo po yung mga nakaka-resonate po sa ating reading at gusto nyo pong malaman ang inyong life purpose and para po magkaroon ng confirmation, ano, kung kayo po yung nakaka-resonate po sa aking reading, pwede po kayo magpa-appointment, magpa-book, one-on-one reading. Andiyan lang po sa description box ang aking contact details. And sa ganun din po sa magpapagamot. So, nandiyan po. And again, by appointment po tayo. Kung gusto nyo pong mag-walk-in, by appointment po. Line up, booking, line up din po. Kasi po talagang, bakit po kailangan ko po appointment po sa walk-in? Kasi nga po, meron po ako mga clients online. So, medyo, tumanggap man po ako ng ng walk-in is 2-3 pasyente lang po or kliyente. Hindi po ako pila, no, kasi po kailangan ko rin pong matulog, kailangan ko rin pong magpahinga. And yun nga po, ito po is para lang po sa kaalaman po ng lahat. Gantong oras po ako nag-upload, which is katulad po ngayon is 12:55. So pagka may free time po ako, upload po ako. And ang tulog ko na po nito is 8 a.m. or 7 a.m. or 9 a.m. So sa mga gusto pong mag-walk-in sa morning, pwede po yan, mga time na yan. 7 o'clock ako mag-start hanggang 9 a.m. Then, tulog na po ako niyan. Then, ang gising ko na po is hapon. So, gantong oras, kung kaya niyo pong bumiyahe, sa mga gusto pong mag-walk-in, kaya pong madaling araw, gising po ako. Okay? Nalipat na po talaga ako para po akong call center or para na rin po ako nasa ibang bansa. Baka maglagay na rin po ako ng signage sa labas para po sa kaalaman po ng lahat. Kasi po syempre po, dito po is Angel Whisper 11 ako, pero po dito sa lugar namin, hindi po ako kilala as Angel Whisper 11. Kasi wala naman po akong mga karatula or even tarpaulin, wala po akong mga ganon. So, yun nga po, as a manggagamot, for me, hindi ko naman po kailangan pangalandakan. Ang akin po is kung sino po yung mapagaling ko dito, sila na lang po ang pupunta dito. Sa pamamagitan po ng katunayan na napagaling ko po yung taong yun. Parang alam niyo po yung dadaanin po sa kwento. No? Hindi po yung ako po ang magbubuhat sa sarili kong bangko. Okay, so close your eyes para po sa ating reading.
Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po kami ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, para po sa araw na ito, na mabigyan ko po ng mensahe aking po tagapanood. At naway kami po inyong iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at po klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman, lalong-lalo na po yung may mga karamdaman espiritual. Naway kami po yung inyong dinggin sa aming panalangin. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, let's start. Okay. So, kukuha ulit tayo later ng isang angel lang, no, na mag-guide sa inyo. Or, ano ba yung mensahe sa inyo ng angel nyo ngayon. And, syempre, papangalanan po natin yung angel na yun. Okay, but for now, gagamit muna tayo ng oracle card. Kung ano ba ang mensahe sa inyo. Kung ano ba yung dapat yung malaman ngayon. Base, or kukuha po tayo ng message from your ancestors and also sa universe na rin. Okay. Ano po kaya ang magiging first card nyo ngayon? It's your first card. Ancestors, please give us a message for my subscribers. And I thank you. Okay, so somebody says you're my strength. Wow, papasok kaya tayo sa love reading. No? So somebody says ikaw daw ang lakas nila. Parang, ganun na rin, no? Parang ikaw din ang buhay nila. Parang, pagka nawala ko, or maybe nagkakaroon kayo ng pagtatalo, is andito yung talagang, ito is hindi makapag-focus, or hindi makapag-concentrate itong person mo. No? Meron kanyan, for sure, meron kanyan na palaisip, na parang lutang, ganun, pagka nagkakatampuhan kayo, or nagkakaroon kayo ng mga, kahit konting arguments, no? And now, is andito naman yung, for some of you, is andito naman po yung, burdens, challenges are all tapos na. It's the end. Okay? So, dito na ngayon yun ulit, no? Na talagang andito na yung papasok muli, no? Yung mga opportunities, offers, blessings, no? Na darating po sa inyo ngayon. So, wait for this, ha? What else? Universe, give us a message. Wow, wish fulfillment. Yes, kasi kung talagang tapos na itong mga burdens ninyo sa buhay-buhay, itong mga burdens, mga challenges, obstacles, sorrows, heartbreaks, no, is nandito syempre yung, kasi happiness, positive ka na eh. So, andito na yung magliliwaliw ka na, lagi ka na masaya, or andito yung, kahit naman po tipong may nakakaramdam po kayo minsan ng mga heartaches, pains, ganyan, pilitin nyo pong i-divert to sa ibang bagay na hindi po kayo mai-stuck sa ganyang pakiramdam. Kasi nga po, kahit po maraming plano po sa inyo si God, pero nanunuot dito is negative, no? Like mga ganun, mga inis, galit, palaisip, problemado, stress, ganyan. Hindi rin po papasok itong wish fulfillment na to. Hindi po. Naaawat. Nagkakaroon ng nabablock or nade-delay. No? Worse na po yung block. So, kailangan po talaga pagka tayo po nakakaramdam mga nitong pakiramdam na tipong parang kala nyo tawag doon, parang ano ba yun? Sa tadhana. Basta ganun. Yun is, kumbaga, huwag po natin pakaisipin, huwag po natin itambak. No? I-surrender po natin kay God yan. Lahat po ng mga pagsubok. Lahat naman po ng mga problema natin po is lahat po may solusyon. Hindi po natin kailangan itago sa baul. Kasi pag nagpatong-patong yan, sasabog lang po yan, mas matindi po ang magiging resulta. Hindi po maganda. Para po magiging dragon na bubuga na apoy. Alam niyo po yun. So, mas maganda po yung naandyan na. Para nga mas maganda nga po yung nag-uumpisa pa lang po yung yung problema ninyo. Surrender niyo mo kagad kay God. I-konsulta niyo po kagad sa Kanya kung ano po yung dapat ninyong gawin. Para po, magbigay na po siya ng pamamaraan, no? Para po i-solve yung ganong mga klase po ninyong problema. Okay, doc?
Okay, so what else po? Give us some messages po please. Okay, oh no. Oh no. Okay, so there's a family member, no? So there's a family member na maybe, no? Kumbaga, there are some of your family member na parang nakakaramdam ng inggit, nakakaramdam ng inis sa kung ano ang meron ka. Or maybe for some of you is na-reach na to or nakuha na tong wish fulfillment na to na parang nasa sayo na yung mga wishes mo and nakita nito mga family members mo na imbis na matuwa is nainis, nainggit, no? So parang gumagawa sila ngayon ng ano ba yun, nagpapaningas sila ngayon ng apoy like para magalit ka, mainis ka, mabwisit ka, mga tipong gano'n. Okay, so we have, they know who you really are. Okay, so itong mga family members mo to, they know who you really are. No? And 3 years ago, is andito yung, alam na nila kung ano ka, sino ka, at ano nagagawa mo na ngayon dito. Alam na nila to. Okay? Family member, relatives, or whatsoever, basta connected sa'yo, no, is alam na nila kung sino ka, alam na nila kung ano yung mga ginagawa mo, and 3 years ago pa yan. Maybe yan yung araw, no, na nag-umpisa ka, or maybe yan yung araw, tama, na nag-umpisa ka as a, or nagagamot na, mga tipong gano'n, ano. And somebody needs your attention. So, itong family member mo na ito, no, is kulang sa pansin. So, ito is parang mas gusto niya yung parang maybe talikuran mo kung ano yung mission mo ngayon and siya na sa kanya ka mag-focus. No? Possible na this is your a wife, anak, parent, possible na gano'n, ano? So, parang yun yung gusto nila na parang bigyan mo muna sila ng attention bago yung mission mo. Kaya nga kailangan po is ano to, kaya naman po pagsabayin, balansehin nyo lang po. Make sure po na magbibigay kayo ng time sa family members or sa loved ones ninyo. Hindi naman po yan pinipigilan ni God. Ang gusto ni God sa inyo is matuto po kayo magbalanse sa araw-araw po na gawain ninyo. Okay, so what else? Last 2 cards. Yun, as 2 cards. Pero ang una is, it's cheating. So, somebody is cheating. Somebody is nagloloko na naman. Okay. Okay. So, this person, no, or your person mo is needs your attention and maybe nga dahil nga sa hindi mo maibigay yung gusto niya na attention, oras, pagmamahal, pag-aaruga. Okay? So, andito ngayon yung nagloloko siya. So, maybe through this, no, is na dito, kung sino man tong na-meet niya, no, is siya yung ito yung nagpupuno ng kakulangan mo sa person mo. Salbahe, no? Okay. So, but the good news here, no, is andito yung God hired you. Okay, so since this is, nandito po si God hired you, kukuha po ako ng another card, no? So, para lang po natin to, another card. Kuha po tayo ng another 3 oracle card para po malaman po natin yung God hired you na yan. So, meaning, actually, pwede ko naman pong yung God hired you na yan. So, meaning, meron po kayo talagang task or mission po dito sa mundo. No? So, kung ano ka man ngayon, especially if you are a healer, no, is talagang you are a child of God. You are the son of God. You are earth angel na talagang may malaking role dito sa mundo. Na may malaking ambag dito sa mundo, kumbaga. Okay, so let's have 3 cards. Wow, may let go, let God. So, yun nga, gano'n naman talaga, no? Kung meron po kayo mga nararamdaman na hindi maganda, mga negative energies, and meron po mga pagsubok po na dumadating sa inyo, is just let go, let God. Okay? Here's your card. Let go, let God nyo lang po yan. Kasi kung nire-let go, let God nyo po yan, there's a good news po na mga parating. Good news, unexpected gifts, surprises, ganyan, unexpected income, opportunities na darating sa inyo, and even offers. No? So, marami pong darating sa inyo. Just let go, let God lang po.
Okay, let go, let God. And embrace nyo po yung binibigay po sa inyo lahat ni God, no? Hindi lang gifts and abilities, hindi lang po blessings and graces, no? Lahat, no? Embrace nyo po lahat. Kumbaga, once na kayo po is hinired ni God, meaning yung mata, pandinig, lahat, no? Sa inyo po nakafocus si God. So, protection-wise, kung yun po iniisip ninyo, punong-puno po kayo niyan. Kasi nga po, God hired you. Okay? So, ibig sabihin po nito, pag alam po ni God kung ano po yung mga kailangan ninyo, kahit sa divination tools, sa prayers, alam po nila yan. Alam po ni God kung ano po yung mga ibibigay niya sa iyo para po kayo po ay magkaroon ng full strength, full power, full of energy sa araw-araw or bawat sandali. Para hindi po kayo masugatan, hindi po kayo malupaypay, or hindi po kayo matalo ng mga demonyo na to. Okay? So, stay put lang kayo kasi God warned them then. Okay? So, kung sino man po itong mga bumibira sa inyo at mga may plano pa pong bumibira sa inyo, nasa sa kanila na po yan kung pairalin po nila katigasan ng ulo nila. Or talagang tipong sawa na po sila sa mga buhay-buhay nila na gusto nila magkamalas-malas, mga tipong ganon, is gawin nila. But, sinabi nga ng card, no, is God warned them. So, bahala na po sila. Okay, so let's see kung ano pa. Pero I'll keep this first, no? Tago-tago ko muna to pero tatabi ko lang para meron tayong reference mamaya. Pero that was, kumbaga, kailangan lang po natin talagang minsan mag-stay quiet, behave, no, sa mga nangyayari po sa atin, no? So, gagamit ko rin tayo ng isa pang oracle card, then later is yung tarot card. Okay, so Holy Spirit, please give us some message. Spirit says what? Ding! Cherish my bud. Okay, so protect your relationships well. Okay, sabay ganun. So, kailangan nyo po talagang, alam nyo yun, kung ano man po ang meron kayo sa relasyon ngayon, always cherish, no? Always try to protect yung relationship ninyo. Paano po ba yan? Again, yung pong mga ginagawa po natin dito sa araw-araw po, no? Kaya nga po ako, sa totoo lang po, bago po ako, pwera pa po yung, bago po ako hihiga, bago po ako matulog, bago po ako pumasok ng kwarto ko, I'll make sure po na ako po ay nakadaan po, nakapagdasal po dito sa altar kung maliit, which is dito sa right side ko, and lalabas po ako ng gamutan area ko para po magdasal din po doon, bago po ako matulog. Then, pag nakahiga na po ako, pera pa po yung dinadasal ko na yun. Then, pagising ko po ganun ulit. Bago po ako tumayo ng kama, kailangan po nakapagdasal ako. Then, pupunta na naman po ako dito. Then, pupunta na naman po ako doon. So, bukod pa po yung dasal ko na talaga pong ginagamit ko na po, no, everyday, yung devotion ko, yun na po yun. So, bukod pa po yun. So, ganun din po kayo dapat, no? Kumbaga, kung paano nyo po alagaan yung relasyon po ninyo kay God, na kung paano nyo po mahalin din po si God, ganun din po kayo magmahal dapat sa kapwa-tao or sa paligid po ninyo. Kung gaano nyo po siya, paano kapahalagahan si God, ganun din po dapat dito sa lupa. Kung paano po nyo katakutan si God, kasi syempre takot ka, ayaw mong maparusahan ka, no? So, ganun din po tayo dito sa tao. Especially sa family member. No, kailangan pong hindi lang po more on protection, kailangan din po natin love. Kasi kung walang love, hindi mo naman para protektahan din yan. So, bukod dito sa protect relationships well, no? So, yes, yung cherish kasi talagang yan po yung makakapag-protect din, no? Or makakapagbigay ng parang shield, no, sa isang relasyon, na parang kung pinapahalagahan mo talaga ang relasyon ninyo. So, yun yung magbibigay ng protection talaga. So, yun lang po ang gawin natin, What else? Holy Spirit, ano po ba yung nais nyong sabihin? Thank you. Synchronicity. So, divine soul matches have amazing moments of synchron. Oo. Actually, yung synchronicity, i-apply ko na dito yung mga angel numbers, no? So, kailangan nyo na lang po talagang
pakinggan din, no? Kung hindi nyo naman po alam mga meaning, andyan po ang Google, si Mr. Google na andyan po, no? So, try to search it. So, you are connected and you have this divine soul na talagang connected sa mga, sa energies na mga angels, okay? So, there's an illusion, so avoid the trap of mistaking fantasy for real soul connection. Okay, so, at times, no, talaga meron po tayong mga ganong scenario. No, no. Minsan, lalo po na sa spiritual awakening, dyan po kayo makaka-encounter ng mga, minsan po, akala nyo po, yung mga naririnig ninyo, yung mga nakikita po ninyo, are mga guides ninyo. Spiritual awakening po itong sinasabi ko, ha. Yung tipo nag-uumpisa pa lang po talaga. Or yung iba naman po is andito yung nagde-devotion na pero hindi pa po tapos. So, andito po yung sinasabi na 48 days para sa lalaki, babae, 49 days para sa lalaki. Tapusin po yung 49 days na devotion na yan. Pero, hindi po natatapos dyan. Mas maganda po talaga is idire-diretso. Lifetime na po yan. This is a big responsibility, no? Pag pumasok po kayo sa spiritual, non-stop na po to. Non-stop na po. Lalo na po kung nanggagamot na po kayo. Okay? So, kailangan lang po talagang mas matalas po kayo. I mean, mas mapagmasid kayo. Mas talasan nyo po yung pakiramdam nyo. Mas lakasan nyo po yung pakiramdam nyo sa mga ganitong bagay. Naranasan ko po kasi yan na nakawan ako ng isang gabay na kinulong. Pero nabawi po. Kasi tinawag ko po yan sa Panginoon Diyos Ama na ibalik po sa akin. Kay Yahweh. No? So, yun lang po, ganun lang po. At binalik naman po sa akin to. Actually, that animal, it's an animal spirit. Pero ano po siya, animal siya pero it's, diwata po siya. No, diwata. So, yun po is, naibalik naman po. So, kailangan lang po natin maging medyo, hindi medyo, kundi mas talagang lakasan. No, yung intuition. Nadadala naman po sa panalangin yan. Pero ano naman po yun there's a God's plan nga na tinatawag. Okay, so we have the twin flame here. So twin flames themselves contain an aspect of each other's personality. Ganun naman talaga ang twin flame. No? So, maybe you are with your twin flame na ngayon. You are, yung partner mo ngayon or your person mo ngayon is your twin flame. For some of you, that's your twin flame. Okay, maybe, si God na ang nagbigay mismo sa iyo ng twin flame mo para makasama mo and andito yung, maybe, bago to naging twin flame, parang katakot-takot na pagsubok din ang pinagdaanan nyo. Kasi ang twin flame po halos pareho kayong pareho kayo ng personality, as in, may chemistry kayo. Ganun. Pero syempre meron din mga hindi. Pero marami kayong pinagkakasunduan. Okay? So we have the value. Focus on things of value. For sure naman alam mo na po yung mga ganyan, yung mga value na kailangan yung ingatan. No? So yun po yung i-keep natin at bigyan na po natin ng growth. Yung mga hindi na alam yung nonsense naman is tapon nyo na po yan. Na alam nyo mo na magiging pabigat lang din po naman sa inyo in the near future. So, okay, so we have the spirit. Your spirit is about to be sublimated. Wow. Vongga ka dyan. Okay, so now is, kumbaga, spirit says, your spirit says, kumbaga, your spirit is about to be sublimated is andito yung parang after all na nangyari sa iyo sa buhay mo is andito yung pilit mong inaangat pa rin, no? So andito yung parang gusto mo pa rin ng lot of changes sa buhay mo and ayaw mong parang sayangin yung mga naumpisahan mo na or parang ito yung pagpapagaan, no, ng yung spirit mo is ganito na. Hindi na yung katulad ng dati na talagang parang nababalot ka ng halo-halong emotions or yung soul mo na nahahalo. Kaya parang ang bigat. Ngayon, it's already sublimated. So, ang kailangan mo lang talaga ito is i-maintain, maybe because of andito nga yung nagde-devotion ka or talagang andito yung talagang super attached ka kay God or talagang connected ka kay God. So, dire-diretso mo lang yan kasi there's a lot of growth, there's a lot of, alam mo yun,
full of mysteries yung buhay mo ngayon and very colorful. Okay? Okay, so siguro let's ask some message. Ay, kuha na tayo ng message from your hindi, dito muna. Kuha muna tayo dito ng message sa tarot. 3 cards lang po kukunin natin dito from your ito na. Okay, so we have the 7 of Wands. So don't stop dreaming, okay? So don't stop working, no? Or your mission, huwag kang tumigil. Don't quit. My goodness, huwag kang mag-quit. Instead, mag-isip ka pa ng mga plans, ganyan. Kasi you also have this 2 of Cups na talaga namang mapagtatagumpayan mo lahat to, na talagang lahat ng pinapangarap mo magkaroon ng bahay, pinapangarap mo magkaroon ng kotse, pinapangarap mo magkaroon ng business, well, eto na. No? And hindi lang ikaw mag-isa. Parang ito is kasi kumbaga magkakaroon ka ng mga ganitong pangarap mo sa buhay, no? Basta ano ba to? Huwag ka mag-alala kasi lahat ng dreams mo is magfu-fulfill, no? So, andito yung kailangan mo lang idiretso, yung goals mo, yung mga ginagawa mo, yung mission mo, yung trabaho mo, sige lang, no? So, gawin mo to kasi talagang nasa sayo, no? And as you can see here, no? Ayan, oh. Ang kailangan lang talaga dito is yung merong nagsusupport sa'yo. Merong tumutulong sa'yo emotionally, mentally, and spiritually. Kasi kaya mo to physically and materially. Ang kailangan mo na lang dito support from them, from your family, from your friends, from others, no, para po maisagawa ito. Pero andito yung card mo eh. So, maisasagawa. Don't lose hope again. Okay? So, ituloy mo lang yung mission mo. Kahit na andito may mga pagsubok na parang pakiramdam mo, may umaawat sa'yo, may nag-discourage sa'yo. Che! Ganun lang. Isa palaking, che! Ganun. Okay, and we have the Emperor. It's all yours. Okay? Kasi, yung sa'yo is sa'yo. Para sa'yo is para sa'yo. Hindi para sa kanya. No? So, kailangan mo lang din syempre ipaglaban. Kung ano man yung mga nawalan sa'yo, again, let go, let God, then hayaan niyo pong si God ang magbalik sa inyo. Kasi alam naman ni God yan eh. And this is the message of God na talagang yung para sa'yo, ibabalik ko lahat sa'yo yan. By hook or by crook din. No? So, talagang ito is only for you. Especially if you have these properties, ano pa ba, mga business na parang nagkaroon po kayo ng pagtatalo before, it's for you. It's not for them. It's for you. Sabi ni God. Okay? So, wag mong intindihin yung mga ganyan na parang kung ano-ano yung mga dinadakdak ng mga nagpapanggap na kanya yan, na kanila yan, na inaangkin na kanila pero hindi naman kanila. Okay? So, ito is God's will and talagang it's for you. Since andito yung card, no, talagang may mga stamps na this is for you. No, magkakaroon ka ng bahay, magkakaroon ka ng kotse, basta lahat ng dreams mo, no. Mangarap na tayo na mataas, no. Pero wag tayo mag-expect, no, agad-agad na ito ibibigay sa atin ng Panginoon kasi nga hindi man natin to ma-reach, pero meron kasing God's plan na tinatawag, na sinasabi si God na kumbaga pag hindi ko na ibigay sa yan kasi meron akong mas magandang plano para sa iyo. Okay? Kung yan ang plano mo, pero si God kasi iba ang plano niya sa iyo, so wait for it. Huwag sasamaan loob. Okay? Huwag po sasamaan loob. Okay, so let's ask a message from your angel. Only one, please, angel. Only one. Sa message lang po. Ayaw. Wala silang message. Ayaw nila mag-message. Hindi ako sanay sa ganong ganito lang ako talaga. Okay. Yes. Okay, so we have 2 angels na bumaba. Okay, so we have Omayel and Lekabel. Okay, so have patience. Lagi naman sinasabi sa inyo ito. Lagi ko nire-remind sa inyo to. Magiging mabait kayo pagka mahaba ang pasensya ninyo. Magiging mapagkumbaba kayo kung marunong kayo nito. Magiging mapagkapwa-tao kayo pagka meron kayong patience. Pasensya po talaga. Okay? So today,
Your focuses should be production and creation. Okay. So, this is from Angel Omayel. So, ang kailangan nyo pong pairalin dito ngayon is your utak. Okay? So, kailangan nyo lang po ng patience. Why? Maybe because of masyado siyang detailed, no? Or masyado siyang parang, for you, parang hindi mo siya maisingit, mga tipong ganun. But, please, no? Sinasabi nga dito, today, your focuses should be production and creation. So, sundin niyo po to si Angel Umayel, no? Na kailangan niyo po ng patience to do that, kung ano man yung gusto mong gawin. Kung ano man creation ang gusto mo, go. No? Basta ano lang, before ka mag-start, magdasal ka na i-guide ka na bigyan ka nitong patience na to and lots of ideas para maging ang resulta is perfect. No? Hindi na yung uulit at uulit ka pa ulit. Okay? Kasi minsan po kahit may ginagawa kayo, kahit sabihin niyo po kayo well protected, no, talagang merong parang gasinulid, no, na dasal from the evils na talagang i-distract po kayo. Okay? So, like a bell. So, could you make a shift? Do some old searching to see if you're on the right path. Kaya mo ba? Para lang malaman mo talaga. Talagang kailangan din natin to eh. Yung do some soul searching to see if you're on the right path. No? So, maybe there's some rituals, no, na pwede nyo pong gawin. Or better ask mga spiritual healers, no, divine healers, na to ask them if nasa right path ka ba talaga or what. Actually, itong right path na to is makikita po to sa mga aura, no, sa mga aura. So, consult healers, pwede kayo mag-visit sa kanila, pumunta po kayo sa kanila, magpatingin po kayo sa kanila just to check kung kayo po ba nasa tamang landas, or kayo po ba naliligaw na, or kailangan na po ba magpabasbas, no, mga ganun po. No? Pero the best thing kasi dito, kung halimbawa andito yung doubts, na medyo nandito po yung naliligaw na po kayo ng landas, go to church, no, ask forgiveness, and always be thankful po sa mga, for sure po kasi once na nag-ask kayo ng forgiveness, talagang tutululuhan ninyo. Baka nga po ngumalngal pa kayo sa simbahan eh. No? Kung wala naman po kayong time pumunta ng simbahan, pumunta lang po kayo sa altar ninyo sa house, no? Doon po kayo mag-surrender na lahat ng burdens ninyo. Kung wala pa rin kayong altar, pumunta kayo sa kwarto, no? Doon po kayo mag-confess sa Holy Spirit. Okay? Ganun lang po, marami pong mamamaraan, no? Kahit po hindi rituals. Sa mga nasa spiritual awakening po, kailangan po yan. And again, pagka kayo po pumasok, bago po pumasok, no, din sa ganito pong klaseng mission, no, make sure po na once na talagang gustong-gusto nyo na po siyang i-embrace, mag-surrender po muna kayo. I-surrender nyo po muna ang inyo pong sarili kay God, and mag-ask po kayo na pakalinisin po kayo ni God para po makapag-umpisa kayo ng mission po ninyo, and hindi po kayo maliligaw. And for sure, lulusawin po muna ni God lahat ng mga demonic entities, spirits na sa katawan po ninyo. Yun po yung importante doon. Bago po kayo mag-serve kay God, kailangan po malinis kayo. Okay? So, malinis, no? But, hindi naman yung talagang sabihin ko na perfect. No, kasi nga po ako po is a healer, tarot reader, ritualist, no? But, at times, meron din po akong mga, talagang may katigasan din po ang ulo ko. Aminado po ako dyan. Especially po sa pagsusmoke ko, na talagang that's one of, kumbaga kung meron 10 commandments si God, meron din po 10 commandments sa akin si Jesus Christ, no? Si Jesus Christ po nang bigay sa akin na tanggalin ko pong pagyoyosi. But to be honest with you guys, mga ka-angel, hindi ko po kinaya. Hindi ko po kinaya. So, ayun. Kaya kumbaga, nobody is perfect po talaga. So, meron na lang po silang sinabi sa akin na wag lang ako mag-skip ng meals. Kasi nga po, wala po talaga sa oras ang kain ko. Yun na lang po pakiusap nila sa akin. So, inallowed nila ako ng magyosi, pero wag lang po sobra. And nandito po yung kailangan ko pong kumain sa tamang oras po. Na actually, ngayon po, dahil pang umaga, pang gabi na nga po ako, at sa umaga itulog ako, pero I'll make sure po na napapakain ko rin po sila. Okay? So, that's your reading for today. So, sa mga nakaka-resonate at di po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Okay? So,
Close your eyes and bow your heads para po sa ating reading. Huwag po matigas ang ulo, huwag po kayo gumaya sa akin, ha? Pero yung ganun lang naman. Okay, so close your eyes. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope. Bye!